Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Handa si Senate President Francis Escudero na tanggapin ang anumang tulong sa pagbabalangkas ng impeachment rules, kabilang ang munggahing subcommittee ni Senator Francis Tolentino. Sinangayuna ni Senator Coco Pimentel ang panukala at nagpahayag ng handaang tumulong. Bagaman, siya rin ang tumatakbo sa midterm election. Samantala, patuloy na tinatapos ng legal team ng Senado ang draft ng impeachment rules na tatalakayin sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sinumang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Hataw Balita Ngayon. Binigyan din ni Senate President Cheese Escudero na pinapayagan lamang ng konstitusyon ang Senado na humiling ng special session kung may agarang legislative matter. Ngunit kahit ipatawag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., duda si Escudero kung magkakaroon ng quorum dahil nasa gitna ng kampanya ang mga mambabatas. Iginiit din niya na susunod ng Senado sa batas sa usapin ng impeachment case, maliban na lamang kung maglalabas ng kautusan ang Korte Suprema. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng Korte Suprema na isa si Attorney Michael Poa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanyang petition for prohibition laban sa impeachment trial. Si Poa ay dating tagapagsalita ng DepEd at ng Office of the Vice President sa ilalim ni Duterte. Noong nakaraang buwan, naghain ng Vice Presidente ng petisyong humihiling ng temporary restraining order upang pigilan ang paglilitis sa Senado na nilagdaan rin ng iba pang abogado, kabilang ang kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita Ngayon. Naglabas ng impeachment primer ang University of the Philippines College of Law sa wikang Pilipino, Cebuano at Ilocano upang sagutin ang madalas na katanungan tungkol sa impeachment. Inihanda ito ng mga estudyante at alumni ng kolehiyo sa tulong ng Malcolm Foundation upang magbigay ng tamang impormasyon sa publiko. Una nang inilabas ang primer sa Ingles noong nakaraang buwan, kasunod ng impeachment kay BP Sara Duterte noong February 5, 2025 at maaaring makita ito sa UP Law website. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 2 buwan bago ang 2025 midterm election, nakapagtala na ang COMELEC at PNP ng 29 na validated election-related incidents na karamihan ay sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi pa kasama rito ang mga insidenteng naganap kamakailan sa Abra at Lanao del Sur. Dagdag pa ni Garcia, May 12 hanggang 15 ang kaso o May 5 hanggang 15 pang kaso ang kasalukuyang bine-verify ng PNP. 29 na election-related violence na nakala po nila. Kaya lang, doon sa kanilang 29, mukhang hindi pa kasama yung nangyari dyan sa Abra nung isang araw at sa Lumba Kaunayan sa Lanao del Sur. And so sabi natin mukhang nararapat na ito kaagad ay i-amend, baguhin at i-update base sa mga recent na pangyayari. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroon na silang tinitingnang persons of interests kaugnay ng pamamaril sa vice-alkalde ng Datupiang, Maguindanao del Sur. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ito ang ibinahagi sa kanya ng mga opisyal ng PNP sa isang pagpupulong sa Camp Crame.
Gayunpaman, tumanggi muna magbigay ng karagdagang detalye si Garcia upang hindi maapektuhan ang investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Meron na silang person of interest dyan sa area na yan, and therefore ayaw lang natin muna magbigay ng mga detalye upang hindi naman po ma-istorbo yung kanilang ginagawa investigasyon and possibly yung prosecution. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat suriing mabuti ng publiko ang mga impormasyong lumalabas, lalo na sa social media ngayong campaign season. Sinabi ng Presidential Communications Office na pinag-aaralan na nila ang pagtatatag ng isang social media regulatory body upang labanan ang pagkalat ng fake news. Samantala, iniimbestigahan din ng Department of Justice ang posibilidad ng pag-amyenda sa cyber libel laws upang mapanagot ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Hataw Balita ngayon. Mariitinagin ng COMELEC na konektado sa internet ang Automated Counting Machines o ACMS bago, habang at pagkatapos ng botohan. Taliwas sa pahayag ng kandidato sa pagka-vice-alcalde na si Attorney Cheryl Harold Paz Respicio. Ay kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, may sariling baterya ang ACMS na maaaring tumagal ng higit 10 oras at ikokonekta lamang ito sa isang pribadong internet network matapos ang botohan para sa pagpapadala ng resulta. Dahil sa umano'y maling impormasyon na ipinakalat ni Respicio, tiniyak ng COMELEC na itutuloy nila ang kasong diskwalifikasyon laban sa kanya. Yung pong sinasabi na siya ay nakakabit sa internet mula sa umaga hanggang sa gabi, yan po ay hindi makatotohanan. Wala pong katotohanan yan, yan po ay fake news, mali po yan. Wala pong pinagkakabitan yung makina mula umaga hanggang sa gabi. Kung hindi, siya po'y kakabitan lang na USB kapag ka nakapag-imprenta na ng election returns na siyam. At yung isa dun sa siyam ay ipapaskil na sa loob sa mismong labas ng presinto. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Presidential Communications Office na mahalagang alam ng publiko, lalo na mga kabataan, ang mga nangyayari sa paligid at hindi lamang sa pagkonsumo ng mga content na naglalaman ng puro katatawanan. Ito ay kasunod ng pag-viral na isang show contestants matapos nitong aminin na hindi niya alam ang tungkol sa Commission on Elections o COMELEC. Bilang tugon, inimbitahan ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia ang nasabing contestant upang talakayin ang posibleng kakulangan ng ahensya sa voter education. Maaari siya ay representasyon ng madami pa mga Pilipinong hindi po naalalaan yung ating mga ginagawa. Kaya ang gusto namin alamin bakit. Dahil ba sa kahirapan? Dahil ba sa kawalan ng pamamaraan para malaman yung mga nangyayari sa ating bansa? O talaga namang may kakulangan talaga sa voters education program ng COMELEC? So yan po ang gusto nating malaman sa kanya. Pinatawag natin siya, baka sakaling matulungan niya kami. Hataw Balita ngayon. Inaasahang mararanasan pa rin ang mainit na panahon ngayong araw sa iba't ibang panig ng mundo. Bunsod nito, ilang lokal na pamahalaan ang nagsuspindi ng face-to-face classes upang maiwasang malagay sa panganib ang mga estudyante dahil sa mataas na temperatura. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. Wala rin munang in-person classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Bataan, kabilang ang Samal, Hermosa, Abukay at Orani. Samantala, preschool to senior high school naman ang walang face-to-face classes sa Bacoor, Cavite. Hataw Balita ngayon. Pinayuhan ng isang policy analysts na si Attorney Michael Henry Yosinco si Pangulong Marcos Jr. na kailangan maging mas maingat at estratehiko kung sakaling makipagpulong kay US President Donald Trump. Binigyan din ni Yosinco na mas transaksyonal at makasarili ang kasalukuyang patakaran ng Administrasyong Trump, kaya dapat nang palakasin ng Pilipinas ang sariling kakayahan sa depensa upang hindi umasa sa Amerika. Samantala,
Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, wala pang opisyal na reaksyon si Pangulong Marcos sa naging tensyon sa pagitan nina Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. If and when he meets with President Trump, it would be critical for President Marcos to approach it in a very pragmatic and strategic way. Hataw Balita ngayon. 13 pugante mula sa China ang kabilang sa higit 200 Chinese na nahuli ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at lokal na pamahalaan ng Pasay sa isang raid noong nakaraang linggo. Ayon sa PAOK, karamihan sa mga nahuli ay sangkot sa illegal gambling at fraud sa China at ilan sa kanila ay nagpapalit ng pangalan upang maitago ang kanilang pagkatao sa ibang bansa. Magkikipag-ugnayan ng PAOK sa Bureau of Immigration upang alamin kung paano nakakapasok sa Pilipinas ang mga puganting dayuhan, lalo na't may posibilidad na gumagamit ng mga ito ng backdoor entry. Hataw Balita ngayon. Tiniyak na Malacanang na handa ang mga ahensya ng gobyerno na kumilos sakaling lumala pa ang epekto ng matinding init sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad na aaksyonan ang mga kinaukulang ahensya upang matugunan ang anumang suliraning dulot ng pagtaas ng heat index. Samantala, pinapaalalahanan ng mga eksperto ang mga lokal na pamahalaan na manatiling nakaantabay sa lagay ng panahon upang maprotektahan ang publiko mula sa heat exhaustion at iba pang sakit na dulot ng matinding init. Hataw Balita ngayon. Gamit naman ang kanilang weather monitoring system. Mahigpit na binabantayan ng local government unit ang heat index sa kanilang mga nasasakupan. Ayon kay Pete C. De Leon ng Quezon City DRRMO, sinusukat nila ito gamit ang iRise Up na kumukolekta ng datos mula sa 51 weather cameras at 50 weather station sa lungsod. Sa Maynila naman, ayon kay Christian John Evangelista ng Manila DRRM Office, gumagamit sila ng 10 weather stations upang masubaybayan ang mga pagbabago sa temperatura at heat index na kadalasang tumataas pagsapit ng hapon. Ang system ng QCDRRMO or the Quezon City Government, we have this app na iRise Up. So dito, we have 51 weather cameras and 50 weather stations. Kaya doon namin, sinasabi niya doon yung heat index. Lungsod po ng Maynila ay meron pong 10 weather stations na kung saan ito po yung mga kumukuha ng mga weather parameters na siya rin pong nakakatulong pagbigay naman po ng mga weather forecast, lalo na po yung heat index. Sa ngayon po, lagi po natin nakikita na umaga po, mababa pa po ang temperatura niyan at bandang hapon po lagi yan tumataas. Base rin po yan sa atin pong mga pag-aaral. No? So usually, 2:00 po ng hapon tumataas at yun po yung peak ng kasagsagan po ng ating heat index po, especially po sa lungsod po ng Maynila. Hataw Balita ngayon. Posible pa rin makaranas ng malalakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi ng bansa dahil sa umiiral pa rin ang La Nina Alert ayon sa Pag-asa. Sa inilabas na anunsyo ng Pag-asa, umiiral pa rin ang La Nina phenomenon mula Enero hanggang Marso ngayong taon. So sa ngayon, since meron pa rin tayong La Nina alert, nandun pa rin yung mataas na posibilidad na pagkakaroon ng matataas na ulan sa mga ibang lugar. So hindi man dito sa Metro Manila, mostly dyan po sa mga naaapektuhan ng tinatawag na shear line at saka yung mga frontal system and low pressure area kung may mga possible. So, La Nina and heat index, hindi naman ganun yung correlation nila. Hindi siya ganun totally maapektuhan na porke La Nina ngayon ay baka mas mababa ang heat index kesa nung last year kasi El Nino. So, these are mga ongoing research pa, no? Hataw Balita ngayon. Sinimula ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagdinig sa petisyon ng Meralco na itaas ang distribution charge mula 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour patungong 1 peso and 68 centavos per kilowatt hour. Katumbas ito nagdagdag na 33 centavos per kilowatt hour na sasaklaw
mula ngayong taon hanggang 2029. Dumalo sa unang pagdinig kahapon ang iba't ibang grupo, kabilang na ang NASICOR at si dating ERC Commissioner Alfredo Nun na tutol sa panukala. Samantala, hiwalay pa rin ang petisyon na 19 billion peso refund ng Meralco para sa over-recovery mula July 2022 hanggang December 2024. Hataw Balita ngayon. Tuluyan ng sinibak sa trabaho ang 5 enforcer ng Land Transportation Office sa Panglao, Bohol matapos ang marahas na panguhuli sa isang magsasaka. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, walang dahilan para sa ipinakitang dahas ng mga enforcer, kaya't ito ang naging basihan ng kanilang desisyon. Kasunod na insidente, pinag-utos na rin ng LTO ang retraining ng kanilang mga tauhan upang matiyak ang pagsunod sa tamang pamamaraan at respeto sa karapatang pantao. Kahit na po totoo yun, na nakainom siya, kahit na po totoo na may hawak siyang patalim na I was informed, yun naman po talaga ay hawak-hawak nilang madalas dahil siya nga po ay isang magsasaka. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Kaya po, yun po ang basehan ng aming desisyon ngayon. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na kailangan palakasin ng Pilipinas ang kakayang ipagtanggol ang sarili, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Hinimok niya ang mga mambabatas na isuko ang kanilang pork barrel upang mailaan ang pondo sa modernization ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Gayunpaman, itinanggi ng ilang kongresista ang pagkakaroon ng pork barrel habang sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na handa siyang isakripisyo ang kanyang sweldo bagaman duda siyang sasapat ito para sa defense budget. Alam niyo yung tinatawag ng mga discretionary funds, pork barrel does not exist. So, baka mali yung presumption niya na ang laki-laki ng discretionary funds na yung mga congressmen. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo naman ng Bureau of Immigration na paglulunsad ng Advanced Passenger Information System o APIS ngayong Marso upang mas mapalakas ang seguridad sa mga paliparan. Ang APIS ay isang globally recognized system na magpapahintulot sa otoridad na masuri ang mga pasahero bago man sila dumating sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, magsasagawa ng pilot tests kasama ang mga pangunahing airline tulad ng Philippine Airlines at Cebu Pacific upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng bagong sistema. Hataw Balita ngayon. Para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Marie, magandang umaga. Yes, Annie, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga kasambahay. Inaasahan ang pagbagsak ng debris ng Russian rocket at sonic boom nito sa Tasmania, Australia. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Posibleng bumagsak ang physical debris ng Stage 2 Soyuz 2-1B frigate rocket at maranasan ang sonic boom na dulot nito sa international waters sa timog silangan ng Tasmania, Australia sa inaasahang pagbabalik o re-entry nito sa Earth's atmosphere ngayong unang linggo ng Marso 2025. Bagamat wala namang magiging epekto sa populasyon o mga pag-aari ang pagbagsak ng rocket debris, nagpatupad na rin ng Temporary Danger Area ang Civil Aviation Safety Authority o CASA. Karaniwang isinasagawa ang paglalagay ng danger area upang mabigyang babala ang mga piloto tungkol sa rocket debris kaugnay ng space launch at re-entry. Gayunman, hindi naman pinaiiwasan sa mga piloto ang lugar sa timog ng Tasmania. Mahigpit na nakikipag-ugnayan ang CASA sa Air Services Australia, Department of Defense, Australian Space Agency at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na may sapat na safety measures na nakahanda. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw
Balita Ngayon. Ng Israel ang mga humanitarian supply sa Gaza. Iginiit nito sa grupong Hamas na tanggapin ang nais itong pagbabago sa kasunduan ng tigil putukan at pagpapalaya sa mga nalalabing bihag ng walang pag-aalis ng Israeli troops. Mula naman sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon. Hello Charles, kumusta kayo dyan? Ano ang nag-udyok naman sa Israel upang harangin ang humanitarian aid papasok ng Gaza? Yes, Marie, inihayag ng gobyerno ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu noong linggo na dahil hindi sumang-ayon ng Hamas sa plano ng Estados Unidos ukol sa pagpapalawig ng kasunduan sa tigil putukan. Nauna nang sinabi ng tanggapan ni Netanyahu na pinagtibay nito ang panukala ni United States Envoy to Israel, Steve Witkoff, para sa pansamantalang ceasefire ngayong Ramadan at Passover. Hindi rin pumapayag ng panibagong ceasefire ang Israel nang hindi napapakawalan ang mga nalabing bihag ng Hamas. Sinabi naman ng Hamas na nakatuon ito sa orihinal na bersyon ng kasunduan at umaasa na agad na maisagawa ang pangalawang yugto na negosasyon. Kaugnay nito, tinawag rin ng grupo ang pagharang sa humanitarian aid na isang war crime, cheap blackmail ng gobyerno ni Netanyahu at malinaw na paglabag sa kasunduan ng ceasefire. Balik sa'yo, Marie. Oo, Charles, ano naman ang naging reaksyon ng ilang mga bansa tungkol sa aksyong ito ng Israel? Yes, Marie, inakusahan ng Egyptian Foreign Ministry ang Israel ng paggamit ng gutom bilang isang sandata laban sa mga mamamayang Palestinian. At kinundi na rin ng Qatar at Saudi Arabia ang desisyon na ito ni Netanyahu kung saan sinabi ng Jordan ang panganib at banta ng muling pagsiklab ng gyera. Balik sa'yo, Marie. Sana matigil na, no, Charles? Pero nakikita ko naman na in terms of weather, talagang contrast tayo, no? Green na dito sa Texas, samantalang mukhang may snow pa dyan sa likuran mo. Sige, at makikibalita na lang kami ulit. Salamat, Charles Corpus, mula naman sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na prioridad ng bansa ang soberanya at kabilang ito sa pag-uusapan nila ni King Charles III. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Sa kanyang pagpupulong kay King Charles III, plano ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na talakayin ang mga banta ni United States President Donald Trump na aneksin ang Canada at iginiit ang kahalagahan ng soberanya ng Canada. Ayon kay Trudeau, wala nang mas mahalaga sa mga Canadian kaysa pagprotekta ng kanilang kalayaan bilang isang bansa. Sa gitna ito ng suhestyon ni Trump na gawing ika-51 na estado ng US ang Canada na nagdulot ng kontrobersiya. Samantala, nakaranas ng kritisismo si King Charles III dahil sa pananahimik tungkol sa mga banta ni Trump sa Canada. Sa pagpupulong ni Trudeau at King Charles III ay naganap sa gitna ng mas malawak na debate tungkol sa kahalagahan ng monarkiya sa Canada. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo naman ng pamahalaan ng New Zealand na susuportahan ito ang 100 overseas trained doctor upang makapagtrabaho sa bansa, kasabay ng pagbibigay ng $285 million uplift sa mga general practices upang matugunan ang lumalalang pressure sa health system ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon at Health Minister Simeon Brown kahapon, March 3, na popondohan ng pamahalaan ang bagong 2-year primary training program para sa mga 100 overseas trained doctors upang makapagtrabaho sa bansa. Isasaayos ang nasabing plano sa pamamagitan ng pagbuo ng isang successful pilot sa Waikato Region upang suportahan ang paglipat ng mga overseas trained na doktor sa mga general practice na nangangailangan sa kanila. Dagdag pa rito ang mahigit 30 milyon na ilalaan sa loob ng 5 taon para sa isang bagong inisyatibo kung saan babayaran ng pamahalaan ng mga general practices upang makahikayat ng mga 400 na graduate nurse na magtrabaho lalo na sa mga rural areas.
$20,000 para sa bawat graduate nurse sa mga rural areas at $15,000 naman sa mga magtatrabaho sa mga syudad. Mamumuhunan din ng pamahalaan ng New Zealand ng isang bagong 24/7 na digital healthcare service na magbibigay ng access sa lahat para sa isang virtual consultation sa mga doktor at nurses na kung saan maaari rin silang magbigay ng prescriptions para sa mga gamot at referrals para sa mga lab tests. Ayon kay Health Minister Simeon Brown, ito ay isang praktikal na solusyon at karagdagang serbisyo upang matiyak na makatatanggap ang mga New Zealander ng dikalidad na pangangalaga sa kanilang kalusugan. Dagdag pa ni Brown, magbibigay din ang Te Whatu Ora o Health New Zealand ng $285 performance-based uplift sa mga general practices sa bansa sa loob ng 3 taon na magsisimula na sa July 1. Dagdag pa ni Brown, magbibigay din ang Te Whatu Ora o Health New Zealand ng $285 performance-based uplift sa mga general practices sa bansa sa loob ng 3 taon na magsisimula na sa July 1 ngayong taon upang makamit ang mga health target ng pamahalaan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw. Annie? Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Marie Peñaranda. Samantala, ngayong panahon po ng kampanya para sa midterm elections, kabi-kabila ang batuhan ng mga isyu ng magkakalabang kandidato sa ating bansa. Kasama na riyan ang talamak na paglabas ng mga fake news at misinformation sa social media. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong umaga si ASEC Renato Aboy Paraiso, ang spokesperson po ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang magbigay ng detalye ukol dito sa nasabing issue. Magandang umaga muli po sa inyo, ASEC Paraiso. Maraming salamat muli sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kamusta po kayo? Po, Ma'am Annie, magandang umaga ho sa inyo, sa inyong mga tagapanood, taga-subaybay, tagapakinig. Maraming salamat po sa muling pag-imbita sa amin sa DICT, sa inyong programa po. Maraming salamat. Sec, this is my first question. Gaano ba katotoo na maaring magamit bilang troll farms daw po para sa darating na midterm election sa bansa? Itong mga Philippine offshore gaming operator, itong kilala sa mas tawag na POGO. Yung mga scam hub na yan. ASEC Paraiso, sige nga po, bigyan nyo kami ng mga information tungkol dyan. Tama ho, Ma'am Annie, hindi ho malayong mangyari na ang mga POGO sites na to na ipinagbawal na ho ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay maging troll farm po. Hindi ho kasi naiiba do sa pangunahing business nila, which is a call center type or BPO type of business. Ang mga POGO hubs na ho na ito at dito ho maaari nilang gawin na magtayo ng mga troll farms para naman ho gamitin sa misinformation and disinformation ngayong papadating na ho na eleksyon sa Mayo po, Ma'am Annie. Okay. Now, another follow-up question dito. Ano ang hakbang from your end, from the DICT, para mapigilan o labanan itong pinaplano ng itong mga naririnig natin, kayo mismo nakakakuha ng information na pwedeng gamitin ng POGO, itong operasyon ng troll farms na binabanggit nyo po dito sa ating bansa? Ako, Ma'am Annie, hindi ho tayo mitigil ang DICT sa pamamagitan ho ng aming attached agency na CICC na sugpuin, hanapin at isara itong mga illegal na POGO hubs na ho na ito. Again, uulitin ho natin, pinagbawal na ho ng ating mahal na Pangulo ang any form of POGO or Philippine offshore gaming operations dito sa ating bansa. Kaya nga ho parating maigting ang pakikipagtulungan natin at koordinasyon natin sa mga law enforcement agencies ho natin para ho maisakatuparan, i-execute yung mandato at direksyon na binigay ho ng ating mahal na Pangulo. Okay. Tungkol po doon sa kumakalat na misinformation o fake news online, ano ang papel ng social media platforms para ma-regulate po ang mga ito? Parang tayo nababalitaan na parang may proposal na on the part of the government, they will be creating a certain office para malabanan ito. But nothing confirmed about this one.
But from your end, from the DICT, ano yung pwedeng maibigay niyong impormasyon tungkol dito, ASEC Paraiso? Tungkol doon sa tanong nyo, to be fair naman sa mga ating mga kaibigan na social media platforms po, nag-exercise na sila ng self-regulation. In fact, as early as last year po, nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement sa 3 malalaking kumpanya, ang Meta, who owns Facebook and Instagram, and ang ByteDance who owns TikTok, at ang Google who owns YouTube, para sa pag-a-adapt ng mga community policies nila na naaayon sa ating mga batas at sa ating mga polisiya sa ating pamahalaan. At again, meron din tayong pakikipag-ugnayan sa kanila pag when it comes to misinformation and disinformation, meron na tayong green lane. Ibig sabihin ang ating pamahalaan po mas mabilis ang pakikipag-ugnayan sa kanila para i-take down itong mga posts or mga users or even mga sites na or mga groups na pages na nagpapakalat ng mga misinformation, disinformation, at gumagamit ng deepfakes para naman ma-subvert yung layunin ng ating eleksyon na makapamili tayo freely ng ating mga susunod na pinuno po. Okay. At this point, ASEC, baka pwede niyo pong bigyan ng pagkakataon na may announce sa publiko yung mga ginagawa niyong trainings or additional assistance. Ano po? Kung meron kayong mga ginagawang assistance, I'm sure naman, especially yung mga training para ma-inform yung public na maturuan sila na hindi maging vulnerable yung kanilang mga sites, yung kanilang mga platforms laban doon sa mga scammers. Okay, ASEC, again, baka pwede niyo pong bigyan ng daan ang mga programs na ginagawa ng DICT. Maraming salamat Ma'am Ani. Kami naman sa DICT patuloy ang pag-upskill ng ating mga kawani sa pamahalaan when it comes to our cybersecurity. May mga training tayong pinoprovide dyan. Pumunta lang kayo sa aming website, makikita nyo yung various trainings when it comes to site administration, systems operation, at saka cybersecurity natin. Bukod doon, Miss Annie, para naman doon sa pag-upskill ang ating mga kababayan para for a better opportunity sa trabaho nila, marami rin tayong mga trainings. Tulad na lang nung kakapirma lang natin na partnership with Google Southeast Asia to provide trainings for various Google applications na may certification. So, ibig sabihin pag nag-upskill kayo dito or nag-training kayo dito, bukod sa certification, magiging eksperto na rin kayo at mas maganda ang opportunity nyo magkaroon ng mga trabaho when it comes to various Google applications po. So, iba't ibang trainings na rin Ma'am Ani, na libreng inahandog at binibigay ng ating DICT sa ating mga kababayan po. Okay, yung mga trainings na yan, ASEC Aboy, mga ilang araw yan, ilang linggo, and wala po ba itong babayaran? What are the requirements po, ASEC Aboy? Tungkol doon sa length of time depende sa training. Some short courses are as fast as 2 weeks po. Yung iba naman buwan ang bibilangin for more complicated and complex trainings po. Wala silang babayaran gaya ng binayanggit natin na Ma'am Ani kanina. At ang basic requirements depende sa course pero lahat sila would require basic working knowledge for IT. So ibig sabihin doon sa mga kolehiyo na natin kailangan may mga basic computer knowledge tayo na alam paano mag-operate ng computer. Pero naman doon sa ibang mga courses, at least some form of IT background depende sa courses na kukunin natin. Okay. At this point, your short message po, ASEC Aboy, please. Go ahead and thank you. Salamat to Ma'am Ani. Again, pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan doon sa una nating topic, Ma'am Ani, when it comes to misinformation and disinformation. Maging mapagmatsyag tayo, maging mapagduda tayo. At always verify yung mga balitang nakukalat natin sa mga social media platforms natin. Pag halimbawa ay may gusto kayong malaman kung totoo ba yung balitan to, let's go straight to the sources. So madali naman may mga official web pages naman either yung mga kandidato natin or ang ating pamahalaan, particularly the COMELEC when it comes to the upcoming May elections po. Okay, once again,
Thank you very much for finding time with us. Maraming salamat po. ASEC Renato Aboy Paraiso, ang spokesperson po ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Maraming salamat din po. Good morning po sa ating lahat, Ma'am Annie. Hataw Balita ngayon. Inataya ang aabot sa mahigit 1 milyong piso ang iniwang danyo sa nangyaring sunog sa Sitio Nabal, Barangay Mambaling sa Cebu City noong linggo. Si Gladys Tuabi, pumahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa ikatlong alarma ang sunog na gumising sa mga residente sa Sitio Nabal, Barangay Mambaling, Cebu City, bandang madaling araw nitong linggo, March 2. Umabot sa 2 oras bago pa maapula ang apoy. Idiniklara na ito ng mga otoridad na fire out dakong alas 3:05 ng umaga. Yung nangyaring sunog sa Mambaling, yun ang so far ang pinakamalaking sunog na nirespondihan ng Cebu City Fire Station, no? Na nakapagtala tayo ng 105 no, na bahay na talagang nilamon yung 100 na bahay at saka totally burned. Batay sa tala ng mga otoridad, 100 residential house ang tuluyang nasunog at 5 ang partially damaged. Maraming mga informal settlers, talagang nahihirapan tayo sa mga daanan, no? Makipot yung daan at saka yung mga tao halos nandun na sa daan din, so naka-obstruct na sila sa mga passageway ng ating mga fire trucks. Kailangan talaga yung proper coordination with the barangay tanod, the police, no, para talagang maayos yung crowd control. Tinatayang 120 families o katumbas ng mahigit 400 individual ang naapektuhan at pansamantalang nasa temporary shelter. Still picking up evidence, no, for validation para ipadala natin sa Ayrton Laboratory natin sa Maynila. All the big fires, no, in Cebu City ay under investigation, although pwede nating ma-attribute ito sa kuryente, no. Very fast kasi ang sa kuryente, might be overloading, electrical misuse, or yung using mga defective na mga electrical appliances, may illegal connection, and all other aspects, no, sa with regard to the usage of sa kuryente. Batay sa impormasyon ng mga investigador, aabot sa 1,550,000 piso ang pinsala ng sunog. 7 magkakasunod na fire incident na ang naitala sa Cebu City ngayong buwan ng Marso. Karamihan ay nangyari sa mga residential area at iniuugnay sa kuryente. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bagamat maayos at masayang naidaos ang taunang Panagbenga Festival sa Baguio City, nagdulot naman ito ng pagkadismaya sa City Environment and Parks Management Office dahil sa gatambak na basurang iniwan sa isang dinarayong atraksyon sa lungsod. Batay sa social media post ng Channel Services Office ng lungsod, mas marami ang nakolektang basura ngayong taon na umabot naman sa 200 hanggang 250 tonelada sa 108 tonelada hanggang 200 noong nakaraang taon. Kinakailangan pang gumamit ng 27 trucks ang lokal na pamahalaan sa paghahakot. Masasabi nating kulang ang basurahan natin kung i-compare natin ngayon sa production ng napoproduce na basura. Kaya nga po yung ating sinasabi ngayon sa ating mga mamamayan sana na tulungan natin ang gobyerno, no? Hindi, kung nakita natin na puno na yung basura, okay, basurahan, okay, wag nating iwan doon, wag nating ilapag doon sa tabi ng mga basura na nakakasira sa kaayayang anyo nung park.
Sa tingin ko, although medyo nahirapan kami, but we were able to still do our function. At nakita naman niyo, medyo wala naman ng ano. Diba? Despite na daming nating bisita, wala namang nakakalat na basura dyan. Especially dito sa CDD. So ang ginawa namin nung nag-overtime sila nung Saturday, Sunday. Hataw Balita ngayon! Simula nitong linggo, March 2, ipinatupad ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang open system mula Balintawak, Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, inaprubahan nila ang toll hike petition ng NLEX Corporation para ma-recover at mabayaran ang ginastos nito sa construction project sa expressway. Kabilang dito ang bagong bukas na Candaba Viaduct sa Pampanga nito lang Disyembre. Sa naging pahayag naman ng Malacanang, inaasahan na sa pagtaas ng toll fee sa NLEX ang posibleng pagtaas din ng presyo ng mga produkto sa mga pamilihan. Kapag ka po talaga nagtataas ang isang factor sa pagde-deliver or manufacture ng mga items, hindi po talaga maiiwasan na meron tong epekto sa produkto. Pero katulad po ng ginagawa natin, pati po ng DTI, at i-check po natin yung presyo at kung magtataas man po ay dapat lamang reasonable. Hataw Balita ngayon! Nagsagawa ng water sampling ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) sa tubig mula sa Bulkang Taal noong February 19. Gamit ang remotely piloted aircraft, kinabitan ito ng sensor para makuha ang temperatura ng lawa. Kumuha din sila ng water sample mula sa main crater ng Taal Volcano na nakatakdasan ng isailalim sa geochemical analysis para malaman kung ano na ang kasalukuyang komposisyon nito. Hataw Balita ngayon! Samantala, nakakapanayam naman natin ngayong umaga si Ginoong Darwin Torres, o makakapanayam natin ngayong umaga si Barangay Captain Torres ng San Agustin, Dasmariñas City, Cavite upang magbigay ng impormasyon ukol sa pangangailangan nila at concerns ng mga kababayan natin sa kanilang komunidad. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Kapitan Torres. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ngayong umaga dito po sa amin. Kamusta po kayo? Magandang umaga rin po, ma'am. Kami po ay nasa maayos na kalagayan po ngayon. Okay, makumusta ko po kayo? Ulitin natin, kumusta ang inyong lugar? Ano po ba ang kadalasan na idinudulog ng mga constituent nyo diyan sa lugar ninyo po? Ngayon po ay kasalukuyan pong gaganapin yung libreng medical mission na handog po sa amin ng UNTV at ng MCGI. Ito po ay libreng ibibigay po ng inyong programa. Ayan, ang cute naman ni Kap, parang nag-uulat sa amin ng activity, mga kasambahay ng libreng medical service po ng UNTV. Nariyan yung optical, dental, mga kasambahay. Okay, Kap, mga ilan ang constituent nyo na maaring mabenepisyohan itong libreng medical service po ng UNTV po? Siguro po inaasahan namin talaga pong marami kasi po kami po ay ang mga total na residente po ng aming barangay ay 11,838 po. Kaya po yon inaasahan po namin na siguradong marami magpapatingin ngayon kasi siyempre po ito po ay libre. Anong karamihan na patitingnan yan doon sa napag-aalaman nyo? Parang nakita ko mayroon kayong mga katabi na nakatatanda dyan. Ano yung mga inaasahan na patitingnan ng ating mga kababayan, yung mga constituents nyo dyan sa public service na yan ng UNTV po? Siyempre, katuwang ang MCGI dyan sa dako na yan. Opo. Sigurado po, ang karamihan dito ay yung mga may hypertension, problema po sa kanilang mga ngipin at yun po, yung mga diabetes, yung mga pangkaraniwan sakit po na nararanasan ng karamihan ng ating mga kababayan. Alam mo, sa oras na ito, Kap, madami na tayo nakikita dyan sa likuran mo ng mga kababayan nyo po, yung mga constituents nyo na nandiyan po para mag-avail ng serbisyong medikal
ng UNTV, katuwang po ang MCGI. At this point, Kap, ano yung gusto nyo mensahe? Baka may panawagan pa kayo doon sa inyong mga constituents para makahabol sila dito sa libreng medical service na ito ng UNTV at ng MCGI. Please go ahead po, Kapitan Torres. Ayun po, inaanyayahan po namin ang aming mga kababaryo na magpunta po kayo rito sa ating covered court para po mabigyan po kayo ng libreng serbisyon medikal. At syempre po, kami po mula po sa aming pamunuan ng aming barangay, San Agustin 1, Dasmariñas, Cavite, ay lubos pong nagpapasalamat sa UNTV at sa MCGI. At ang barangay po namin ang isa sa napili nyo po na mabigyan ng libreng serbisyong medikal. At ito naman po ay talagang napakalaking tulong po sa aming mga kababaryo. Dahil po yung karamihan din po sa amin, mga kapos din po. Talagang minsan nga ho, hindi ho nakakapagpatingin talaga sa doktor. Ito po, talagang libre po. Pati bunot ng ngipin, lahat po. Pati gupito, libre. Kaya ho, yung aking mga kababaryo, inaanyayahan ko namin kayo rito na magpunta na po kayo sa ating covered court para po ng ating mga ng libreng serbisyo medikal na handog po sa atin ng UNTV at ng MCGI. Kaya yun po, maraming salamat po sa inyong programa. Ayan! Maraming salamat po sa inyong oras, Ginog Darwin Torres, ang Barangay Chairman po ng San Agustin, Dasmariñas City, Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ingatan nawa ng Diyos. Samantala, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi po ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng mainit na easterlies o yung hangin po galing sa may Pacific Ocean sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ang easterlies ang nagkokos din po ng mga paulan in some areas in the eastern section of our country at magdadala rin ng maalinsangang panahon pagsapit po ng tanghali in other areas pa. Samantala, kapansin-pansin itong cloud cluster o kumpul ng ulap sa may silangan po ng Mindanao dahil sa easterlies magkocross po ito dito sa bahagi po ng Mindanao. So make sure po na meron silang dalang payong habang wala naman tayo nakikitang anumang low pressure area or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos po ang linggong ito. Para naman sa ating gale warning, wala po tayong nakataas na anumang gale warning o babala sa mataas na alon sa alinmang baybayin ng ating bansa dahil wala naman tayong northeast monsoon. Posible magbalik ang northeast monsoon bukas ng gabi, kaya magsisimula maging maalon po dito sa may extreme northern Luzon. Asahan lamang banayad ang katamtaman for today in many areas of our country except sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao. Then pagsapit po ng Thursday evening, posibleng lumakas pa muli ang northeast monsoon at magkaroon ng gale warning sa may extreme northern Luzon. And Thursday and Friday, other parts pa of Luzon magkakaroon din ng mataas na mga pag-alon na between 3 to 4.5 meters. Sunrise po natin ay 6:11 a.m. at ang sunset ay 6:05 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa maganda solusyon. Maraming salamat, Benison. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa awit 119 hanggang 143. Kabagabagan at kahirapan ay humahawak sa akin, gayon may, ang mga utos mo'y aking kaliwan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-4 sa buwan ng Marso 2025. Yung mga kasama natin, Belinda Rodrigo Igat, baka makalimutan ko to. Si Marvin Serap at saka si Jace and Dantley and Josa. RNB team, Hataw Balita team. Thank you, Carl, Jericho, and of course, si Aljan. Sa inyo pong lahat, IT people, thank you. Muli po sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at Radio La Verdad 1350, Diyos
ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po, good morning, Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.